Unti-unti na pong nauubusan ng mga miyembro itong PDP laban si Pangulong Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unti-unti na po siyang iniiwan ng kanyang mga kaibigan niyang iba dito, ka-coffee, no? Ang mga miyembro ng partido nila ang PDP laban noon 120 plus ito, ngayon parang 15 na lang daw at napapabalita na mababawasan pa raw po itong 15 na ito. Marami pa rin po ang kakalas na sa PDP laban. Sabi naman ni PRRD, kahit mag-isa na lang siya, okay lang sa kanya. Pero hindi pa siya mag-isa ngayon. Parang 15 pa ito ka-coffee, no? Though marami na talaga ang umalis at karamihan sa mga ito ay lumilipat po sa partido ni Martin Romualdez, itong lakas CMD. Yan ang lumalakas ngayon ka-coffee. At humihina si Duterte. Kung papansinin nyo, lumalakas si Romualdez, humihina si Duterte. Ganyan yung nagiging trend ngayon dito sa issue na ito ka-coffee, no? Kasi may mga nanunumpa na bago mga miyembro ng lakas CMD at yun nga, iniwan na talaga nila itong si PRRD. Yun nga, medyo nakalulungkot dito ka-coffee kasi yung usapin ng pagiging political butterflies kung sino ang malakas doon, yan ang kasaysayan natin. Yan ang sitwasyon talaga natin. Kung malakas ka ngayon, kung ikaw ang presidente ngayon, mabango ka. 'Di ba? Pag hindi ka na presidente, iiwanan ka na, 'di ba? Disposable ka na. Ika nga ka-coffee kasi wala ka ng kapangyarihan. Yan yung reality ng Pilipinas, na ang political landscape dito sa Pilipinas. At ngayon si Duterte, do medyo nakakaawa din kahit papaano ang nangyayari dito sa kanya kasi noon napakabango niya, ang daming dumidikit sa kanya, pero ngayon napag-iwanan na siya dito. Lumipat na sa ibang mga partido ng ilang mga miyembro ng PDP laban. Ano nangyari? Tika. Ba't parang hindi nag-appear sa ating screen? Keep reading. Aha. Ayan. Wait lang. Sorry. Mali ako nang na-share. Lalakas ulit yan kung mananalo sa pagka-senador, kung tatakbo sa pagka-senador, itong si PRRD, posibleng lalakas ulit yan, yung PDP laban. Pero as of the moment, humihina ito ng humihina kasi iniiwanan na ito ng mga miyembro. Ganyan naman ka-coffee, nangyari din yan during the time of PGMA. Di ba? Nung nanalo si Pinoy, naglipatan lahat yan. Lumakas ng todo itong liberal. And then, nung nanalo si PRRD, lumakas ng todo itong PDP laban. Ngayon, nanalo si PBB, ang Partido Federal ng Pilipinas, kahit pa paano, may mga nadagdag din ka-coffee. No? Pero yung iba kasi sa lakas CMD, nagta-transfer. Though, bago pa rin naman kasi talaga itong Partido Federal ng Pilipinas. Ilang taon pa lang din ka-coffee itong nag-exist. Duterte Party down to 15 House members. Biruin mo, 15 na lang po yan. Solon says number will drop further. Bababa pa raw po yung number na yan. Mula sa 15, naku, bababa pa raw po yan. How the mighty has fallen and will continue to fall. Biruin mo ha. Ito balita na ito ha. Magpapatuloy pa raw po ang pagbagsak. From an estimated membership of 120 in the House of Representatives, biruin mo 120, so one-third yan ng House of Representatives kasi more or less 312 bata 340 around that figure yung buong kinatawan dyan sa House of Representatives, 120 dyan PDP laban noon, pero ngayon bumaba na po yan. During the height of former President Rodrigo Duterte's term, 120 nga raw. The erstwhile ruling Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Lakas ng Bayan party now only has around 10% of the number. O more or less, 12 na lang ka-coffee. No? Pero kanina sa balita, napakinggan natin, 15 pa yung kanilang miyembro. As of the moment, 15 na lang ang natitira sa PDP laban, nalalagasan na. Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel told House reporters Tuesday, November 14. Pimentel is a veteran stalwart of PDP laban, but that may not last for long too. Like the dozens of his now ex-party mates, the Mindanaoan says he is also on his way out. Biruin mo, yung nagsalita ka-coffee, paalis na rin din. Pakalas na rin po itong si Congressman Johnny Pimentel. I am still waiting for developments but I'm already weighing my options. Most probably, I'm also transferring to another party, he admitted. Former President Duterte chairs the party while Alvarez is the party president. Actually, lalong umingay itong issue na ito ka-coffee nung nag-resign ng isa nilang miyembro no, during the plenary kung saan nagpasa ng resolution itong House of Representatives para i-call out ang naging remarks ni Duterte dyan po sa
House of Representatives kasi sinabihan niya naman most threatened institution itong Kongreso. Syempre, maraming miyembro na dyan, nasaktan itong mga to. Kaya nagkalasan na yan kay Duterte at tuluyan na nga nilang iniwan itong si PRRD. As to enumerate the 15 remaining PDP Laban stalwarts off the top of his head, Pimentel gave this the following names. Representative Jose Alvarez, Eric Martinez, yan, baka kilala nyo itong mga ka-coffee, no? Si Araco, Richard Ko, Tonton Ko, Carl Curry, Joel Sakdalan, Rose Panotes, Dale Corvera, Khalid Dimaporo, Isabel Zamora, Mitch Kahayon Uy, Divine Yu at si Ruel Gonzaga. Yan lang ka-coffee yung mga miyembro dyan sa PDP laban. Ito, maganda itong portion na ito. No? We can't serve two masters. Exactly. Kailangan may loyalty ka. Loyalty ka sa isa. Pero ang sistema natin dito sa Pilipinas, kung sino yung nasa pwesto, nandoon yung loyalty mo. Ask why he thought Solon have been bolting PDP laban, Pimentel made no bones with his answers. No? Well, probably you already know what happened. It started when there were some accusations against Congress na sinasabi nga ng former president natin na bulok tayong institusyon. Yan, biruin mo ha. Yan yung isa sa kinagalit ng mga miyembro ng PDP laban. Bakit sila kumalas sa kanilang partido dahil lang sinabihan sila na most threatened institution o nabubulok ka coffee na institusyon itong House of Representatives dahilan para kumalas ang mga ito diyan sa kanilang partido. Lalakas pa ba? Babawi pa ba ng puwersa itong PDP laban? Tingnan natin. Pero kung titingnan ninyo ka-coffee, bago pa man magkaroon ng presidential election, sumina na rin itong PDP laban Yung nagkaroon ng division dyan, nahati. In fact, wala silang pambato sa pagka-presidente, di ba? Medyo gumulo-gulo pa yan Pinatakbo si Bato, si Senator Bongo hanggang dumating sa puntong wala na silang kandidato sa pagka-presidente at pagka-vice presidente. From that moment, unti-unti nang bumabagsak itong PDP laban at ngayon, natutuluyan na ito ka-coffee. No? Marami nang kumakalas dito sa partido na ito. Fernando Lopez, good morning din ka-coffee. Fernando from Merced dyan sa California. Mabuhay ka. Happy viewing po sa inyo. Kay Nilda Galvez, silang gahaman at violators, hindi sumusunod sa desisyon ng UNCLOS. Ang tinutukoy niya dito ka-coffee ang China. No? Jojo Paredes, ang China kasi puro pananakot lang ang alam do pagpapakita ng puwersa. Malakas kasi sila ka-coffee. No? Dahil sa ingay ni former President Rodrigo Duterte, kaya siya napapahamak at nadadamay si VP Sara. Siyempre, kung saan malakas ang partido, doon lilipat ang mga kaalyado dati. Correct ka dyan, Ma'am Cecilia. Yan yung ating reality. Tama din po yung inyong sinasabi. In a way, yung mga naging remarks ni dating Presidente Duterte, nakaka-apekto din po yan sa kanyang anak, no, na si Vice President. Feeling ko naman napansin na rin niya ni PRRD. Kaya medyo naglaylo na rin ito, no? Parang less remarks na. Medyo tahimik na po si PRRD. Siguro nare-realize na rin itong mga glitches na ito, itong mga blunders na ito ay nakaka-apekto din sa kanyang anak, no, na incumbent at may potential na maging presidente kasi front runner nga ito ka-coffee, pero kung magpapatuloy ito na masisira ang mga Duterte, makaka-apekto kay VP Sara yan at sa kanyang future political career. Transfer test, babalik din yan kung mananalo. Totoo yan. Kung mananalo, let's say magta-transfer si VP Sara, magpi-PDP laban, no? If ever man, though I don't think it's possible, mananalo siya sa pagka-presidente, lalakas ulit yan. Kasi ganyan yung political landscape natin Political butterflies At reality na nila yan. Mahirap nang mabago yan. Ada Joy, shoutout sa iyo, Ada Joy. Taga Nueva Ecija. Happy viewing po sa inyo. At kay Jojo Aquino, kung nakikinig sa atin, happy viewing po sa inyo. Franz Pertes, PRRD is a strong leader. Nilda Galvez, kapag hindi manahimik, talagang maiiwan siya mag-isa. At okay naman sa kanya, sinabi niya naman yan sa kanyang programa, no, na okay lang siya iwanan mag-isa. Hayaan mo na mga bitterness siguro tinutukoy dito, hanggang pangarap lang sila, sabi ni Franz Cortez. Jackie Brito, hello po sa inyo. Shoutout po kay Theodora Gamit. Good evening ka-coffee, watching from Hong Kong. Oy, maniwala ka ba naman sa China? Napakasinungaling sila. Ayan, yung mga remarks nito, hindi na paniniwalaan, no? Kay Jenny Gerona, happy viewing po sa inyo. Joel Flores, magandang gabi po kay LMA TV. Shoutout po sa inyong lahat ka-coffee at mga ka-coffee natin nandiyan sa Facebook. Nakikinig din po sa atin si Laga Alamada, kay Flor Ayawon Senior, kay
Theodora Gamit at kay Pink Rose Digman Donaldson. Happy viewing po sa inyo. Shoutout sa inyo ka-coffee na nakatutok po sa atin dyan sa Facebook. Ganun kay Jeffrey Francisco Bernabe Digal Dalupire, kay Bawan Taga-Inod. Shoutout po sa inyong lahat ka-coffee. Hoy, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page ha. Ayan, libre po yan ka-coffee ha. I-click lang po yung follow at i-click lang po yung like dyan sa Facebook. Wala pong bayad yan. At kung nasa YouTube po kayo, i-click lang po ang subscribe. Game changer. Ayaw namin sa pro-China na tatakbong presidente. Yan, isang magiging factor yan. No? Magandang gabi kay Ma'am Edith Domino. Ay, Kabibiyan Vlog, happy viewing po sa inyo. At sa lahat ka-coffee na nakatutok sa atin, happy viewing sa inyo. Kunin nyo inyong kape na. At may isa pa po tayong topic ka-coffee.